teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. But as for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And He's God.
iyong kalagayan. Ito ay batid ng Diyos. Kamangha-mangha ang kanyang mga gawa. O kay buti mo, Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At maganap ka sa Panginoon. Lahat ng may buhay, sumigaw ng O Yahweh. Lahat ng may buhay, dapat magsaya. Lahat ng may buhay, itaas ang kamay. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. At magalak ka sa Panginoon. Good morning, Jesus! Good morning. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Lalong-lalo na po, babati muna kami sa aming mga mahal sa buhay, kay Sister Rina, kay Bea, at kay Seth. Good morning. At sa akin pong outreach sa Tarlac, partikular ang Paniki at Kuya po. Good morning po sa ating lahat dyan, mga kapatid. Okay, good morning din kay Lord at sa aming mga mahal sa buhay na nasa Chicago. Salamat sa pagmamahal mo sa kanilang lahat at ang lahat ng mga tao na nakikinig ngayong araw na ito. Amen. So, mananalangin po muna tayo, Pastor Fred. Manalangin tayo. Dakila, mapagpala naming Diyos, ikaw ay hindi nagbabago sa iyong pagmamahal sa amin. At nawa, Panginoon, ang pagmamahal na inaukol mo sa aming lahat at sa inyo na nakikinig ngayon ay hindi rin magbago sapagkat ang iyong mga salita at ang iyong ipinangako sa amin ay lagi mong tinutupad. Kaya mangusap ka sa amin, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Dong, may babatiin po pa nga pala tayo. Oh, sige. Yung nagdaos ng kanilang anniversary, outreach po natin to sa Kabanatuan kahapon. Yan. Oo. Happy anniversary po sa lahat ng taga-Kabanatuan prayer meeting. Amen. Ang atin pong memory verse of the week is 2 Chronicles 15:7. But you be strong and do not let your hands be weak, for your work shall be rewarded. ito naman po sa Tagalog, sa ikalawang Kronika 15:7. Ngunit kayo, magpakatapang kayo, huwag ninyong hayaang manghina ang inyong mga kamay, sapagkat ang inyong mga gawa ay gagantimpalaan. Puri ng Panginoon. So, yung mga tamad, Ang mga tamad, Walang karapatang Oo. kumain. sabi nung iba wag nating gagayahin yung katwiran ng iba. Di baling tamad, di naman pagod.
O, wag po natin gagayahin yun, mga kapatid. Masama yun. Okay. Lord. Sige. Amen. Okay, sige. Sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mga kapatid, Awit na muna kami. series, pang ano na po tayo ngayon, Nong? Pang ilang lesson na tayo ngayon? Pangatlo. Pangatlo. Sige, review po muna tayo ng mga dalawang nauna. Ano po? Okay, sige. Pero wag po natin kalilimutan na ang goal o ang layunin or objective ng ating pag-aaral na ito, mga kapatid, is to look at a unique truth about God and a corresponding truth about ourselves. So, para po makita natin ang natatanging katotohanan tungkol sa Diyos at kung papaano po tayo tutugon sa pamamagitan ng nalaman nating katotohanan na yon sa ating sarili, yung pagtugon po natin. Okay? So, yung una pong tinalakay natin, yung unang topic na nagawa na po natin nung nakaraan is yung God is holy. So, I am Holy. growing. Ayaw mo ng holy. Apo, yun. Holy Pag nga. holy ka, lumalago ka. Yun. Ayan. Oh. Kung ang Okay. Panginoon ay banal, so tayo din po ay lumalago sa kabanalan. Okay? Hindi nangangahulugan, mga kapatid, na yung ating growing in holiness, it doesn't mean na sinless perfection. Kung hindi, lumalago ang ating buhay na may kabanalan. Hindi sa hindi na tayo nagkakamali, pero sa ating mga pagkakamali, natututo po tayo at nagkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Yun po yung ibig sabihin ng growing, mga kapatid. Ano po? So, kaya napakahalaga yung ating pag-aaralan din sapagkat, by the way, ang reference nga po pala natin ay yung aklat na may pinamagatang I Am Transformed. Yan, na sinulat ni Rebel. Ayan. At doon po, makikita po natin doon yung kahalagahan ng pagpapakilala ng Panginoon kay Moises na ang pangalan niya na ipinakilala ng Panginoon ay yung I am. Yan. At yung pangalan na yon, sabi ng Panginoon, ay, "This is my name forever, the name you shall call me from generation to generation." Kaya napakahalaga ang pangalan ni Lord na ako nga. At yung salitang ako nga, na pangalan niya, ang sabi po, ay wag daw po nating babanggitin sa walang kabuluhan ang kaniyang pangalan. Okay? Kaya pagdating po sa pagbanggit ng walang kabuluhan, dito na po papasok din yung pagtingin natin o yung pananaw natin sa ating sarili, yung ako. Doon pumapasok yung ako. Opo. Ako ay Eto na, yung una nating tinalakay. Kung ang Diyos ay banal, ako ay lumalago sa kabanalan. Yung pangalawa pong nating topic naman, yung God is perfect, so I am, or God is wise, God is wise, so I am teachable. Ayan. Kung ang Diyos ay marunong o matalino. Okay. Tayo naman po, so tayo ay nagpapaturo o madaling turuan, handang magpaturo. O Para nga naman po, tumalin. mga kapatid, kasi pagka yung sinabi nating alam na natin ang lahat, hindi na pwedeng turuan. hindi na pwedeng turuan. Wala ka nang ituturo doon. Nasa iyo ng lahat eh. Apo, ang pagiging teachable po, mga kapatid, ay isang tanda yan ng, sabihin po nating, nagiging bukas ang kanyang pananaw. Na hindi lahat, Inaamin natin sa ating sarili na wala pa tayong alam, kaya tayo ay nagpapaturo. turo. Ayan. Hindi natin po alam ang lahat ng bagay. Kaya salamat sa Diyos. O ngayon naman po, Nong, ano po ang ating pangatlong topic? Ang ating pangatlong topic is
ito na pinakamaganda. God is unchanging. So, I am consistent. Hindi nagbabago ang Panginoon sa makatwid. Ako ay persistent, nagsisikap. I am constant. I am now changing. Yan, okay. Ang ating pong... Aawitin. Oh, sige. Awit mo tayo. Hindi nagbabago ang pag-ibig mo, Jesus, sa lahat ng panahon. Ang iyong pagmamahal ay hindi nagmamaliw hanggang sa 1,000 salinlahi. Bawat labi magsasabing ikaw ang Panginoon. Tapat ang Diyos magpakailan paman. Kamangha, mangha ang iyong mga gawa. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Sa lako'y pinatawad, binigyan ng bagong pag-asa. Habang nabubuhay, ikaw ay pupurihin. Hindi nagbabago ang Panginoon katulad po ng babasahin nating teksto ngayon. Malakay 3:6a. Ganito po ang sinasabi, New International Version. I, the Lord your God, do not change. This is the message of the Lord. Manalangin po tayo. Diyos na hindi nagbabago. Diyos na ipinakikita ang pagmamahal sa aming lahat. Ikaw, Panginoon, na may gawa ng langit at lupa. At kami ay nilalang mo upang maging isang tao na sumusunod sa iyo at hindi nagbabago sa pagmamahal mo sa amin. Salamat, Panginoon. Mag-usap ka, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Lahat po ay magsabi ng Amen. Okay. Ayan, naku, nakakatuwa naman po, no, mga kapatid. Ano po? Meron po tayong Diyos na hindi nagbabago. At meron po tayo ditong mga babanggiting mga quotation, mga kapatid, tungkol sa change. Ano po? Sabi po dito, everybody is in favor of progress. It's the change they don't like. Ang author po nito is unknown, ano? Ang sabi po rito, lahat po ay naghahangad na magkaroon ng magandang pag-unlad. Okay? Pero, kahit gusto nung pag-unlad, ang problema, ayaw ng pagbabago. Pwede po bang umunlad ng They walang do pagbabago? not want to meet themselves to God who is unchanging. Opo. Ayaw nila. Basta ang gusto nila, oy, progress, ayos ang ating bansa. Pero ayaw naman tumulong sa progreso ng bansa. Para din pong sa health, ano,
Lahat ng tao gusto maging malusog ang pangangatawan, gusto mag-progress yung health, ano? Pero ayaw naman baguhin ang eating habits. Ayaw magbago ng eating habits, ano? So, pangalawa pong ano, quotation. Pa? High blood, anong gusto mong kainin lagi? Yun nga po eh. Dapat kung gustong magkaroon ng progress sa kanyang health, Kung may diabetes, saksak lang ng saksak. Yung kain naman, ayaw baguhin. ayun, yun nga po Ayan, eh. oo. Opo. So, yung pangalawa, Courage yan. is the strength or choices to begin a change. Determination is the persistence to continue in that change. Hindi rin alam kung sino yung author. Pero ang nanais natin, yung courage, yung kalakasan ng loob, strength yan. At yung choices, dito nagsisimula ang pagbabago. At determinado tayo lahat to continue that change. Opo. Change from what? Oo. Kasi sa bagay, may mga tao na sa umpisa talagang gustong magbago. Kaya lang, sa bandang huli, nawawala na yung determinasyon. Yan. Yun. O kaya, yung gusto niyan change to be bitter. Hindi better. Hindi, bitter. Bitter. Kaya mga tao, ayaw ng change dahil merong siyang yung katungkulan o yung determinasyon na kapag siya'y gusto niyang magbago, mayroong pagbabago na dapat magawa sa kanyang ugali. Ayan. Okay. Ano pa? Ito po. Don't fear change. Embrace it. Ayan. Huwag daw po nating katakutan o huwag tayong matakot sa pagbabago, bagkos atin po itong yakapin, ating harapin, ating tanggapin ang pagbabagong yaon. Pero merong tao na aayaw. Kasi Ang po gusto- mahirap po talaga sa isang tao na walang determinasyon. Kasi halimbawa po, itong kamay ko na to, nasanay na sa baluktot. Oh. Oh. Tapos, dinala ko sa manghihilot o sa doktor. Gagawin, iuunat, masakit. Siyempre, nasanay na ng baluktot po di ba? Gusto kong mabago, dumiretso. Kaya lang, habang dinidiretso, masakit. Kaya sabi ko, wag na lang, okay na to. Tama na itong baluktot. Tama na itong baluktot. Hindi obra yun. Ayun. Yun yung sinabi ni Anthony D. Angelo. Meron din sinabi si Benjamin Disraeli. Change is inevitable in a progressive country. Hindi mawawala ang pagbabago doon sa mga bansa na dapat maging progreso. Ayun. Meron po akong dyan, Nong. May bago ngayon kasing pinalabas na yung ruling sa kalsada, yung ating MMDA, yung tinatawag na NCAP. NCAP. No contact apprehension policy. Yung camera na lang ang titingin sa'yo, naka-CCTV pag may nagawa kang violation. Marami pong tumututol. Padadalhan ka na lang ng malalaman nyo po yun kapag magre-renew ka na ng lisensya. Ang isa sa purpose po noon, nung NCAP na yon ay para mawala na yung minsang lagayan. Ayun. Para walang makapaglagay, naroon yung CCTV. Opo. Na pag ikawin mali, ang mali ay mali at ang tama ay tama. Ang manghuhuli CCTV. Kaya maraming ayaw ng pagbabagong ganon. Kaya ang change na ito, constant. Sana, na yung in-implement na yon, constant talaga. Ito persistent. Hindi mababago. Baka ngayon, baka itong
mga panahon na to, kasi naalaala ko, ano na yan eh, in-implement na yan. Kaya pagdating doon sa, ewan ko, huwag na natin banggitin, bakit inalis? Doon nga sa Amerika, kapag yung, ano, yung RFID, kahit anong tulin mo, nababasa. Walang tol-tol. Pang! Ngayon, padadala ka na ng ticket sa bahay. Pag di ka nagbayad, tapos ka na. Hindi nagbabago. Kasi dapat, dahil ang gusto nila ay progress. Ayan, mabuti. Alam na natin lahat. Sabi rin ni Confucius, only the wisest and the stupidest men never change. Yun lang ang mga akala mo, maraming naintindihan, maraming nalalaman. At saka yung mga taong, ano ba, stupid sa Tagalog? Full. Mangmang. Inang ayaw ng ano, ayaw ng pagbabago. Usap lang na usap, dapat ganito. Dapat ganon, dapat ganito. Extreme po pala yan, ano? Oo, yung mga extreme. matatalino, ayaw ng pagbabago. Yung mga mangmang, ayaw din ng pagbabago. Sino may gusto? Yung mga teachable. Ayan, palakpakan natin ang Panginoon. Amen. At mabuti, nagkakaunawaan tayong lahat. Tinama, ano ba sabi ni Mahatma Gandhi? Ano po sabi? Nandyan, tinama. Be the change you want to see in this world. Ayan. Ang kailangan sa ating muna magsimula o makita ang pagbabago. Meron pa sinabi si Gandhi. Alam ko ano? Kung nakita ko lamang sa inyo yung sinasabi niyong pagka-Kristiyano, dapat Kristiyano ako. Ayan. Ano po ba siya? Ano po ba siya? Huwag ka na maingay, hindi ko nasasabihin sa iyo kung ano. Si Mahatma Makikita Gandhi. lang natin yung kanilang, kasi ikukumpara natin yung mga religion eh. Hindi tayo nagpapakumpara ng religion. Ang sinasabi sa atin, ipamuhay ng Kristiyano yung itinuturo ni Kristo Jesus. Yun. O, ano sabi ni John F. Kennedy? Change is the law. Ayan. And those who look only to the past or present are certain to miss the future. Ayan. Nakatuon lang noon sa nakaraan. Tapos, ngayon, ayaw tumingin doon sa pagbabago na kailangan. Mabuti nga dito ngayon sumakay ka lang dyan sa ano. Ilang minutes lang, nadong ka na sa ano. Opo, mabilis na ngayon. Kung gusto mong ayaw mo ng pagbabago, dumaan ka sa Ortigas. Hindi nagbabago ang traffic. Iyon. Kaya ang lahat na ito, ang kailangan natin, hindi rin ako mababago kahit sila ay magbago. Dahil aayaw mo ng pagbabago talaga. Ang gusto mo lang, ikaw ang nasusunod, hindi ang gobyerno na nag-aatas sa atin ng pagbabago ng bansang Pilipinas. Amen. Speaking of ano po, pagbabago sa traffic sa Ortigas, nabanggit nyo rin kasi yun nung. Alam nyo po ba na pag binanggit nyo yun sa taxi kung saan kayo pupunta, yung Ortigas extension na yan, allergic ang mga taxi driver po dyan sa sobrang traffic. Pero, magkakaroon po dyan ng pagbabago. Dahil may awaan Diyos, may plano dyan na lalagyan ng LRT. Meron din ayaw niyan. Ayaw ng pagbabago, no? Ayaw. Oo. Alam mo sino? Sino po? Yung mga nasa tabi, may mga tindahan doon, ganito. Tsaka Oh. yung mga, baka lumuwag ang traffic.
Ayaw nila nun. Oh. Baka mawalan sila ng hanap Eh kung for the buhay. better naman, dahil mabilis Ayaw ngayon. din nila. Ayaw nila. Gusto nila yung pansarili lang. Ah. Kasi baka mawalan sila ng kita. Ganun. Hindi nila alam na in the long run, sila rin ang makikinabang doon sa ginagawang pagbabago ng government. Kaya ipagpe-pray po natin ang ating pamahalaan, mga kapatid. Ano po? Amen. Okay. Yung pagbabago ng sarili. Meron pa isa, si Adlai Stevenson. Change is inevitable. Inevitable. Hindi maaaring walang pagbabago. Change is for the better. Is a full-time job. Ayan. Full-time. Hindi ito part-time. Hindi ito kung kailang magustuhan, hindi. Hindi maiiwasan Ito ay ang pagbabago. kailangan talaga. Hindi maiiwasan ang pagbabago upang umunlad. Pero itong pag-unlad na to is for the better, but it is a full-time job. Ang pagbabago po pala, hindi overnight. Bukas, bago na ako. Hindi. Full-time po pala to, no po? Oo. Full-time. Eh, Parang Oo, full-time worker. Hindi po instant, ano? Yung Hindi. pagbabago. Ito positional to. Oho. And then, anong susunod? Experiential. Pagkatapos nito, habang panahon na ganon, may pagbabago. Baka mamaya hindi na uso yung yung LRT, MRT, hindi na alam. Ano na po? Baka ang uso na Hoover, flying Hoover. yan. Hindi natin alam. Ha? Drone, yung drone, no? May Drone. nakasakay. At meron na po niyan, no? Meron? Meron na po niyan, yung flying Hoover. Pero hindi ako sasakay doon. Okay, sige. Anong sabi ni Charles Spurgeon? It is not well to make great changes in old age. Ayan. Hindi sabihin, wala kasi matanda na ako. Matanda na ako. Hindi ko na kailangan ng change na yan. Mahirap na hutukin. Kayo na lang mga bata, kasi kayo yung malalakas. How about the second part of your life? Paano mo ikapamumuhay? Halimbawa, 65 years old ka. Paano mo ipamumuhay ang natitirang kalahating bahagi ng existence mo sa daigdig na ito? Kahit nang matanda ka na. Anong awit yun? Kahit na ako'y matanda na, kahit na maputi na ang buho ko, aalalahanin ko na kailangan there is a change for the better in our lives. Matanda ka na nga pagkatapos parang hindi ka nagbabago. Ano yung sabi mo kanina? Ano po yan? Yung magkilala tayong dalawa. O sige nga, Yung tungkol po sa pagiging consistent in a negative way. Kasi ano po yan may kwento. No, mag-asawa, sabi nung babae doon sa kanyang asawang lalaki, alam mo, nung mula nang tayo'y magkilala, o nung makilala kita, lasenggero ka. Nung nagkaanak tayo, lasenggero ka pa rin. Ha? Hanggang sa may apo na tayo, lasenggero ka pa rin. Hindi ka nagbabago. Sabi niyang ganon, napaka-consistent mo. Okay. Sa negative po yun pero Negative yun. ang Huwag hinahanap yun ni lagay. Lord, consistent sa pagbabagong maganda sa ating buhay. Okay. Ito na. Sabi ni Peter Marshall, Lord, when I am wrong, make us willing to change. And when we are right, make us easy to live with. Nako, ganda nga naman ito. No, yung sinabi ni Peter Marshall na to,
kapag ka nga naman mali ang isang tao, Lord, sabi rito, make us willing to change, na magkaroon kami ng pagnanasang magbago kapag ka mali. Pero pagka kami naman ay tama, tulungan mo naman kami na kami madaling pakitunguhan. Ayan. Oh, Meron ako example dyan. sige po. Okay, gusto mo malaman? Ayoko, baka gayahin mo eh. Okay. Ito ganito. Kapag meron kang gustong tulungan, gusto mo tulungan, ha? Ito. You want or you agree to help someone, but we didn't show up. Meron kang gustong tulungan, pero yung panahon na usapan nyo gusto mong tulungan, tapos hindi ka dumating Ng Indian. ng Indian. Ano sabi rito kanina? When we are wrong, make us willing to change. Pag kami hindi nakakatupad sa aming mga ipinangako, sa aming kapwa at sa iyo, ito ang sinasabi nito, Lord, tulungan mo ko. Maraming ganon. Sign of being teachable. Oo. Ano po? Meron pang isa. Nangako ka. Boss, birthday mo pala sa linggo. Asahan mo, darating ako, ha? Itaga mo sa bato yan, darating ako. Araw ng linggo. Boss, hindi ako makakarating kasi ganito. Yan. Eh di, ipadala mo na lang. Hindi ka makarating. Gcash? Hindi kailangan ng Gcash doon kasi boss niya yun eh. Ah. Ako po noong araw, meron ako isang experience. Birthday ko. Sabi ko rin sa mga kaibigan ko dito sa Manila. Uminom na kayo dyan. Hanggat makakainom kayo. Wala pa kayo nung kay Lord. Wala pa. I-charge mo sa akin, Kabo. Doon sa may UN Avenue, yung Manila Police Department. Oh. Minum na kayo, darating ako. Bago ako umalis, ang daming dumaan sa akin, mga manginginom. Oh, napasabit kayo. Nasabit ako. Hindi ako dumating. Sino po nagbayad? Wala inutang. Dumating ako kinabukasan. Imbis na ang bayaran ko lang mga 1,000, Oh. naging 3,000. Dahil? Hindi tumigil nakakainom hanggang kinabukasan umiinom pa. Oh. Ang daming pulutan na in-order. Yun. Yun ang nakuha mo. Sa hindi Nangako pagsipot. ka pagkatapos hindi mo ginawa, yan ang nakuha mo. Naging sky's the limit tuloy yung Ayan. order. Kaya kailangan sa tao, magkaroon dapat ng relasyon sa Panginoon upang magkaroon ng katupan pag minsan out of control ka. Ayusin natin ang buhay natin. Kasi yung tyranny of perfection, napakabigat talaga niyan. Kaya ituloy mo ngayon, papaano yan? Yan. Sige. Okay. Rest. Ngayon po ay i-apply po natin yung 4 R's sa ating buhay po. At siyempre sa pag-aaral na ito. Yung 4 R's is yung unang R, yung rest. Okay? Let us first admit that there's a lot of things we don't know and a lot of things we can't control. Oo nga naman, may mga maraming bagay na hindi po natin alam, may mga bagay na hindi natin kontrolado. Let's pause for a moment and let's go of all our expectation. Okay? Gaya ng let go of the illusion of control.
Yan. Sometimes, hindi po namamalayan ng tao. Sometimes we play the role of God eh. Why? We want control. Kaya pagka hindi na materialize, yung gusto natin, nagagalit tayo. Dahil hindi natupad yung ating binabalak, yung ating gusto. So, let us rest and let go of the illusion of control. Hindi po natin kontrolado ang lahat ng bagay, mga kapatid. Si Lord lang ang may control ng lahat ng bagay. And then, pangalawa, let go of the tyranny of perfection. Yun po yung sinasabi nyo, no? Kasi, nako, napakahirap nito po pagka hindi natin to nadala ng maayos. Yung lagi na lang hinagahanap tayo ng mali sa ating kapwa. At pagka mali yung ginagawa, gagalit po tayo, no? Lahat naman tayo minsan nagkakamali. And then, let go of the labels and the limits that hold us back. Yun. Ayan. Huwag mo siyang, nilabel mo siya. O, ayan na. Ayan ang pag nangako yan, dinututuparin natin ba? Pinapangalanan. Oo, pinapangalanan. Binilalagyan ng tatak. Oo. Alisin natin yung mga gadyang. Halimbawa, yung hindi nyo pagsipot. Ayan na, si Indianero. Ayan, Parang parang ganon. ganon. Oo. O kaya, halimbawa, ito na. Sabi niya, pakakanin niya. Pagkatapos, tumating baba. Hindi sumipot. Aba. Nag-imbita pa rin. Ang inimbita, yung kapitbahay, ng Nako. kaibigan, ng may kaibigan. Napasubo. Isa lang ang inimbita. Pero dahil sa gusto niya na makilala ka, ang naimbita, 10. Dumating ang okasyon, hindi sumipot. Sino magpapakain doon sa inimbita? Ikaw. Ang Panginoon iba. God, on the other hand, has never stood anyone up, or He never will. He does not forget to write things down on His calendar. He doesn't overlook Himself. He doesn't bail at the last minute. He doesn't ignore us, forget us, or snub us. Hindi tayo binabaliwala ng Diyos. Pero tayo paminsan-minsan binabaliwala natin yung sinasabi ng Panginoon. Pero ang Diyos, hindi. He never changed. He never snub us. Pag sinabi ng Diyos, tutulungan kita. Pag sinabi ng Panginoon sa atin, hindi kita pababayaan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Baka nalimutan na ako ng Diyos. Hindi na ako mahal ng Panginoon. Iniis na ba ako? Tandaan natin, pag nangako ang Diyos, Kanyang tutuparin. Tulad din noon si Propeta Balaam. Sa Numbers 23:19. Ituloy mo ha, kasi malabo ang aking ano. Ito po ang Isipan Numbers 23, verse 19, tungkol kay Balaam. Ano po? O sabi rito, God is not human, that He should lie. Not a human being, that He should change His mind. Does He speak and then not act? Does He promise and not fulfill? Balaam made it clear that nobody tells God what to do. If God had decided to bless His people, no king or prophet or army was going to get in His way. Why? Because God wouldn't go back on His word. Ever. Hindi daw po binabawi ng Diyos ang Kanyang sinabi. Hindi siya nagbabago. Consistent po siya sa Kanyang sinabi. Pag sinabi niyang ibe-bless niya tayo, ibe-bless niya tayo. Kahit na sino ang humadlang doon sa ating progress, sa ating tatanggapin, pag sinabi ni Lord, walang makakahadlang. Pag sinabi niya.
No. Eh, sinabi niya talaga eh. O, di consistent siya. Consistent. Gagawin niya po yun. Gagawin niya. Unang-una, God, doon sa Numbers 23:19, God has also promised to bless you. Amen. Tayo rin, pinangako ng Panginoon na pagpapalain na. Like the story of Balaam and Israel, he's not going to change his mind. Hindi siya magbabago sa lahat ng ipinangako sa kanya ng Diyos. Amen. Ayan, maliwanag. Amen. Kaya po ito ay pangalawang R, yung application po rito. We must read. Kapag ka nabasa po natin ang salita ng ating Panginoon, okay, ito po mapanghahawakan po natin. Gaya nito, nabasa po natin na ang Panginoon na hindi katulad ng tao na nagbabago ang isip. Kapag ka sinabi ng Panginoon na pagpapalain niya tayo, pagpapalain niya po tayo. Pag nabasa natin yon, mga kapatid, meron na po tayong panghahawakan. Yan yung pangalawang R sa atin pong pag-aaral. Una, rest. Okay? Yung mga bagay na hindi natin kontrolado, magpahinga tayo, mga kapatid, at ilagak natin sa Panginoon ang mga bagay na yon. Pangalawa, magbasa tayo ng salita niya, katulad ng ating binasang, hindi nagbabago ang Panginoon. Ayan, o sige. Dahil nangako ang Diyos sa atin, i-bless tayo. Okay. Paminsan-minsan, meron tayong madidinig na boses. Dito yan. Sinabi lang yan. Walang katotohanan. Meron boses kang madidinig. Trying to speak evil over you. Perhaps a mocking whisper echoes inside your mind, insisting that you aren't enough. Your failures are too great. Your strength is too small. Amen. Merong mga Tinig. nagsasabi. May mga tinig. May mga tinig. Huwag mong pakinggan yung mga tinig na yan. Yung mga tinig na yan, nagpapahina sa ating consistent na pagmamahal sa Panginoon. Huwag mong pansinin yan. Hindi kay Lord yung tinig na yon. Hindi kay Lord yan. So what is the solution? Rather than letting that word convince you that your mistakes have torpedoed your future, binomba yung iyong future, turn to God. Bumalik tayo sa Diyos. Let His unchanging, unwavering, unalterable word build your faith. Hayaan natin na iyong kanyang unwavering word, yung isipan natin, ang kanyang ganap na kalooban, at ang kanyang ways. Our ways is not your ways and our thoughts is not your thoughts. Mas mataas yan. Kaya ang kailangan sa atin ay ito. He doesn't change His mind, His word, His will, and His ways. You can always count on Him. Ayan. Amen. You can always count on Him. As the author of Hebrews famously say, Jesus is the same yesterday, today, and Ayan. forever. May awit po tayo dyan, Nong. Okay. Ito po. He never changed. He's the same. Yesterday and forever. He never changed. He's the same. Today and forever. He never changed. His love for us. He's the same. Yesterday, today, and forever. One more time. Sister Nilda, Brother Arnold. He never changed, He's the same.
yesterday and forever. He never changed, He's the same. Today and forever, He never changed, His love for us is the same. Yesterday, today, and forever. Napakasarap po na malaman na may Diyos na nagmamahal sa atin na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Kung ganon, don't let the ups and downs of our lives convince you and me otherwise. Huwag nating hayaan na yung ups and downs ng ating buhay, i-convince tayo. Pag minsan nasabi tayong, hindi tayo mahal ng Diyos. Wala ka ng pag-asa. Wala ka ng pag-asa. Hanggang diyan ka na lang. Oh, Mga ganun tinig, no? yeah. Ano? You do have a role to play in this matter. God will show up for you, but you have to show up for life. Kung ang Diyos ay lalapit sa iyo, siya'y lalapit, ika'y lalapit sa Kanya. Anong biyaya ang mahaplos ng Diyos? At ang sabi din doon sa James, ganito, every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Hindi nagbabago o pabago-bago ang Diyos na hindi nagbabago, na nagmamahal sa ating lahat. Amen. So, for our last verse, Psalm 103, verse 13. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. The life of mortals is like grass. They flourish like flowers of the field. The wind blows over it and it is gone, and its place remembers no more. Hindi ganun, Diyos. Ano man ang nangyayari sa buhay natin, may problema ka, wala kang problema, nasa ups or downs ang buhay mo, tandaan natin lahat. Hindi nagbabago ang Diyos. But from everlasting to everlasting, the Lord's love is with those who fear Him, and His righteousness was their children's children. Hanggang kaapo-apuhan mo, kapatid. Amen. With those who keep His covenant and remember to obey His precepts, His instructions, His guidance. Pag tayo'y sumunod, mararamdaman, madadanasan natin that God is consistent at tayo'y constant dahil sa pag-ibig ng Diyos sa ating lahat. Maliwanag po, tayo po ay magtatapos sa isang salita. God gave us the ministry of reconciliation. Kung meron man ngayon na nagakalang binabaliwala sila ng Diyos, na ang Diyos ay hindi naiintindihan kung ano ang nangyayari sa buhay mo, nagkakamali ka, kapatid. He is an all-knowing God, unchanging God. So, we are constant. Therefore, if anyone is in Christ, a new creation has come.
The old has gone. A new life is here. All this is from God, who reconciled us to Himself, to Christ Jesus, and gave us the ministry of reconciliation. Amen. Kaya kung sino man na nakikinig ngayon, nag-aalangan at hindi maintindihan kung ano ang kalagayan, just remember, His love never changes. His love is for you and me and for all of us who are listening this morning. In Jesus' name. Amen. Amen. Kaya, Let us pray. thank you, Lord. Okay, sige. Nong, may ano po muna tayo. May mga kaarawan. Ayun. Babatiin natin ang mga may kaarawan. Okay? Ngayon pong August 14, marami pong nagdaraos ng kanilang kaarawan, katulad ni Sister Nora Kalingo ng Pinagbuhatan Prayer Group, Ayun. si Sister Christine Barrera, Sister Eva Quinto, Sister Chona Malunes, Brother Rene Hakaban, Brother Dwayne Abuyabor, anak ng kamanggagawa po natin, and Sister Alexandra Agos. Happy birthday po sa inyong lahat and enjoy your day. Brother Bong, pasok. Happy birthday! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yan, happy birthday pong muli sa inyong lahat, mga kapatid. Enjoy your day, okay? So, dagdagan ko lang po, mga kapatid, yung sinabi ni Pastor Fred, ano po. So, sa 2 Corinthians 5:17, na kanyang binasa, na kung sino man ang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dati, siya'y bago na, sapagkat ang kanyang pagbabago ay nagpapatuloy, consistent, okay? Because we are created in the image and likeness of God. And God is faithful and you are called to be faithful. Tinawag tayo ng Panginoon na maging tapat din, mga kapatid. Sapagkat ang ating Diyos ay tapat, syempre, ibig niya rin tayo na maging tapat. Not just in your appointments or your social calendar, but in who you are and how you live. Ayun, maging tapat po tayo, hindi lang po sa ating mga appointments, hindi lang sa ating pakikisalamuha, ano po, o sa ating kapwa, kung sino rin naman po tayo na minsan nagkakamali rin, and how we live, na sa ating mga pagkakamali ay sinisikap natin sa tulong at awa ng Panginoon yung consistent na magandang pagbabago sa ating buhay. So that means taking up the space God called you to fill it. It means showing up, standing up, rising up, speaking up. Ayan, yan yung ibig ng Panginoon, mga kapatid. Do your best to be consistent and faithful day in and day out. So, ibig ng Panginoon na ganun ang ating maging buhay, na kahit na minsan nagkakamali, bumabangon, nagkakaroon ng pagbabago, realization, nagkakaroon ng mga bagay na nagiging lakas ng loob niya upang magpatuloy
sa ibig ng Panginoon. Ginagawa natin ang lahat ng ating makakaya sa tulong ng Panginoon to be consistent, maging tapat sa araw-araw nating pamumuhay na nakaugnay sa ating Panginoon. God doesn't ask you to be perfect, but He does ask you to be consistent. It's not about never failing or falling. Alam naman ni Lord na minsan magkakamali po tayo. Minsan babagsak tayo. Kasi hindi nga po tayo perfect. Pero ang ibig ng Panginoon na sa ating pagkakamali ay magkaroon tayo ng patuloy na pagbabago, consistent ang ating paglago. Ano po? Okay? So, consistency is simply about showing up over and over. Kung baga, hindi sumusuko. Di ba? Kasi ang nagwawagi ay hindi umaayaw. At ang umaayaw ay hindi ayan. Okay. nagwawagi. Oo, hindi siya sumasakses. So, ang gusto ng Panginoon, sumaksis ka. Dapat sumakses ang Okay. isang tao kapag ka siya ay nagpapatuloy. Talagang sumasakses ang mga taong hindi umaayaw. O, bagong term yan ha, sumakses. Okay. If you do fall down, it's about getting back up. Yun. Hindi yung pag nagkamali, nadapa, magpapatuloy na lang sa pagkakadapa. Hindi na babangon. Di ba? Bangon. Patuloy pa rin sa kaugnayan natin sa Panginoon. Sabi nga ng awitin, tuloy pa rin ako. Di ba? So yung pangatlong arm, mga kapatid, yung reflect. How can you show up for life today? Ayan yung ating reflection. Ano po? Okay? How can you show up for life today? Nong? Paano mo ipakikita sa tao Na nagpapatuloy tayo sa nagpapatuloy buhay. ka sa buhay na kaugnay kay Lord o paminsan hindi ka nakakasunod. Yun. Paano ang gagawin mo? Yun ang sinasabi rito. You can't know everything or control everything. But you can strive for consistency in what you do. Amen. And in the long run, that will take you where you want to go. Ayan, Yun. makikita mo. Makakarating din, ano? Oo, Pag hindi di po pwedeng huminto hindi. ng hakbang, okay? Kahit mabagal yung hakbang, basta tuloy-tuloy lang. Naalala ko tuloy nung bata pa ako, may kwento tungkol kay Pagong at saka kay Rabbit ba yun? Snail. Meron Snail at saka Oh, basta isang mabilis tsaka isang mabagal. mabagal. Oo. Di nagkaroon sila ng paligsahan. Hinamon nung mayabang si Pagong. Sabi ni, I think Rabbit yata yun eh. Sabi ni Rabbit kay Pagong, Pagong, karera tayo, pustahan tayo kung sino manalo. Sabi niyang ganon. Sa loob-loob ni Rabbit, dito ubra sa akin, mabilis ako eh. Sabi ni Pagong, o sige, karera tayo. O sige, o dito na, simulan na natin. O sinong unang makarating doon? Ng 1 kilometro, siya panalo. Hindi nag-umpisa ng karera. Takbo ngayon si ang tuli ni Rabbit. Swing! Si Pagong, alam niyo naman Pagong maglakad nung, di ba? Ang bagal ni Mabigat ang Pagong. ano nun. Mabigat ang dala eh. So, nasa likod niya, ang bagal ni Pagong. Natanawan ni Rabbit, ang layo niya na kay Pagong. Sabi ni Rabbit, ang layo pa ni Pagong, hindi aabot sa akin yan, magpapahinga muna ako. Hinto muna ako rito, napagod din ako, tinulinan ko ang takbo ko eh. Natanaw niya si Pagong, naku, malayo pa to si Pagong. Pero si Pagong, kahit malayo, dire-diretso siya, si Rabbit nagpahinga. Nung nagpahinga si Rabbit, dahil mas masarap ang simoy ng hangin sa ilalim ng puno, nakatulog si Rabbit. Kahit
mabagal si Pagong, consistent yung kanyang lakad, hindi nagpapahinga, consistent siya. Hanggang sa nalagpasan niya na si Rabbit. Malayo na si Pagong, kahit mabagal siya, tuloy-tuloy pa rin siyang lumalakad. Napasarap ngayon ang tulog ni Rabbit, huminto kasi. Kaya, nung nagising si Rabbit, 2 hakbang na lang si Pagong, nasa finish line na siya. Wala na, hindi na nanalo si Rabbit. Sumakses na. Sumakses si Pagong. Ayan. Okay. Opo, kaya mas maganda po kahit na tayo minsan ay nagkakamali, babagsak, tutumba, may mga ups and downs sa ating buhay Kristiyano, may problema sa pamilya, may problema sa anak, may problema financial, may problema sa trabaho, may problema sa relationship, sa mag-asawa. Huwag po tayong hihinto sa ating pakikipag-ugnayan sa Panginoon, mga kapatid. Okay. Tuloy pa rin po tayo. Huwag tayong titigil. Be consistent, mga kapatid. Tuloy-tuloy lang po tayo sa Panginoon. Okay? Dahil ang sabi ng Panginoon, James 1:17, for a good and perfect gift is from above, coming from the Father of the heavenly light, who does not change like shifting shadows. Kung ano man ang nangyari, as we end Hebrews 4:7, God again set a certain day, calling it today. And He did. When a long time later He spoke through David, as in the passage already quoted. Today, if you hear God's voice, harden not your hearts. Ayan, yan po yung pang-apat na R, mga kapatid, yung pag-respond po natin sa ating napag-aralan, na kung ang Panginoon po, mga kapatid, is wise, kung siya po ay perfect, holy, okay? At tayo naman po, ang pag-respond natin ay be consistent. So, pag narinig po natin ang tinig ng Panginoon, mga kapatid, ayan, ang ating magandang respond ay, ang sabi, wag nating patigasin ang ating puso, sundin po natin ang ipinagagawa ng ating Panginoon at maging consistent po tayo sa pagsunod sa Panginoon. Pagka nagkamali, bangon uli, tuloy pa rin po sa ating Panginoon. Revelation 3:22. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Kaya kung kumakatok ang Panginoon sa ating mga puso, may I come in. Let Him come in our lives today. Let us pray. Dakila naming Amang na hindi nagbabago kailanman sa lahat ng kanyang mga ipinangako sa atin. Lord, thank you for your love. Kami pong lahat ay tinuturuan mo lagi dahil ikaw ang Panginoon na laging nagmamahal sa amin. Panginoon, dalangin din namin yung mga naghihina na pag minsan ay umaayaw, bigyan mo kami ng pagkakataong Panginoon na ma-encourage sila na magpatuloy ng kanilang layunin sa buhay.
na ang kanilang mga relasyon sa isa't isa, lalo na sa mga members ng family, ay maging maayos. Yes, Lord. Thank you, O Lord, for your love. Sa pangalan ni Jesus, lahat po ay magsabi ng Amen, at Amen. God bless you us, all. mga kapatid. Thank you, Lord. Magtatapos nga po pala tayo sa ating repeat new song of the week. How good it is to give thanks to you, O Lord, composed by Sister Connie Caudilia. God bless us. Though I may fall, your constant love, oh Lord, keeps me up. When I'm anxious, worried, comfort me and make me glad. I'll sing your praises to the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, your faithfulness through all of my days. Though I may fall, your constant love, O Lord, keeps me up. When I'm anxious or worried, you comfort me and make me glad. Sing your praises to the wonderful things you have done. I'll be glad and rejoice, for you have called me to be saved. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God, to proclaim your constant love every morning, faithfulness through all of my days. How good it is to give thanks to you, oh Lord, to sing in your honor, O Most High God. I will come before you with thanksgiving and sing a joyful song. Oh, praise. How good it is to give thanks to you, oh Lord. Oh, how good it is to give thanks